Hindi iyon dumi. Hindi rin yun balat na isinilang na may ganoong kulay. Isang malaking pasa iyon, kulay ube na may halong manilaw-nilaw na berde sa mga gilid. Nakatago sa bandang itaas ng braso sa malambot na bahagi na karaniwang natatatakpan ng manggas. Ilang segundo pa lang ang nakalipas, ang hangin sa kusina ay puno ng halakhak. Puno ng amoy ng paboritong adobong manok sa gata ni Aling Nerissa, ang biyena ni Amara, na mas itinuring pa niyang tunay na ina. Katatapos lang nilang magbiruan tungkol sa isang lumang palabas sa telebisyon at sa sobrang saya ni Aling Nerissa ay napahampas ito sa mesa. Doon, sa isang saglit na pag-angat ng kanyang duster, nasilayan ito ni Amara. Ang pasa. Napahinto sa pagtawa si Amara. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. "Ma," mahinang tawag niya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa braso ng matanda. "Ano po yan?" Biglang binawi ni Aling Nerissa ang braso. Mabilis pa, sa isang kisap mata. Agad niyang ibinaba ang manggas ng kanyang duster. Tila ba may itinatagong isang malaking kasalanan. Pilit siyang ngumiti. Ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang saya. "Ah, ito ba?" sabi niya. Ang boses ay pilit na pinapasigla. "Wala ito, anak. Nadulas lang ako sa may batalan kahapon. Alam mo na, medyo madulas doon kapag umuulan." Napalunok si Amara. Isang batalan. Isang simpleng pagkadulas. Ngunit alam ni Amara na hindi yun ang totoo. Nakita niya ang biglaang pag-igting ng mga balikat ng kanyang biyenan. Nakita niya ang mabilis na pag-iwas ng mga mata nito. Mga matang ilang sandali lang kanina ay puno ng kislap. "Sigurado po kayo, ma. Malaki po yan. Baka kailangan nating ipatingin sa doktor." "Naku, huwag na." Mabilis na tanggi ni Aling Nerissa. Iwinawagayway ang isang kamay. "Okay lang ako. Sugat lang ng matanda ito. Mabilis lang gumaling." Ngumiti si Amara. Ngunit pakiramdam niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Hindi na siya nagpumilit pa. Ayaw niyang maging mapilit. Ayaw niyang isipin ng mama niya na pinagdududahan niya ito. Pero habang inihahain niya ang kanin at ang adobong niluto niya ng may buong pagmamahal, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang unang beses. Noong nakaraang buwan, may maliit na pasa rin ito sa may pisngi. Sabi niya ay nauntog lang daw sa pinto. Noong isang taon, may pilay daw sa paa. Napilayan lang daw habang nagwawalis. Lagi na lang may dahilan. Lagi na lang mga aksidente. Pinagmasdan niya ang kanyang biyenan habang kumakain. Pinipilit nitong maging masaya. Pinupuri ang kanyang luto. Nagkukwento tungkol sa mga kapitbahay sa Laguna. Ngunit nakikita ni Amara ang pag-iingat nito sa bawat galaw. Nakikita niya ang pagod sa likod ng mga ngiti. Natapos ang hapunan. Nagligpit sila ng pinagkainan. Nagkwentuhan pa ng kaunti sa sala. Pero para kay Amara, basag na ang mahika ng masayang araw na yon. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang anino ng pasa sa braso ng kanyang mama. Gabi. Nakahiga na si Amara sa kama. Katabi ang mahimbing na natutulog niyang asawa, ang nag-iisang anak ni Aling Nerissa. Nakapikit siya, ngunit gising na gising ang kanyang diwa. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang eksena kanina. Ang kulay ng pasa, ang takot sa mga mata ng kanyang biyenan. Bumangon siya nang walang ingay at sumilip sa siwang ng pinto ng silid kung saan natutulog ang matanda. Madilim sa loob. Tahimik. Akmang babalik na siya sa kanyang higaan nang may marinig siya. Isang mahinang hikbi, sinundan pa ng isa. Napahawak si Amara sa kanyang dibdib. Tila piniga ang puso niya. Umiiyak si Aling Nerissa. Umiiyak ito ng mag-isa sa dilim, sa paraang ayaw nitong marinig ng kahit sino. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalala ni Amara ay naging isang matatag na desisyon. Hindi ito pagkadulas. Hindi ito pagkauntog. May mali. May masakit na nangyayari sa nanay niya. Hindi pwede ito. Kailangan kong malaman ang totoo.
Lumipas ang 3 linggo. 3 linggo ng mga pilit na ngiti at mga tawag sa telepono na puno ng mga okay lang ako mula kay Aling Nerissa. Ngunit para kay Amara, ang bawat okay lang ay parang isang malakas na alarmang hindi niya mapatay. Dumating ang araw ng pag-uwi ni Aling Nerissa pabalik ng Laguna. Sa terminal ng bus, mahigpit ang yakap ni Amara sa kanyang biyenan. Mahigpit na tila ayaw na niyang bitawan. Mag-iingat po kayo, ma, ha? Tawag po kayo agad pagdating ninyo doon. Oo naman, anak, sagot ni Aling Nerissa. Tinatapik-tapik ang kanyang likod. May ngiti sa mga labi nito, ngunit ramdam ni Amara ang panginginig ng mga kamay nito. Huwag ka nang mag-alala sa akin, malakas pa itong nanay mo. Pinanood ni Amara ang pag-akyat ni Aling Nerissa sa bus. Mula sa bintana, kumaway ito. Kumaway pabalik si Amara. Iwinawagayway ang kamay na may pekeng ngiti hanggang sa tuluyang mawala sa paningin niya ang bus. Nang mawala na ito, nawala rin ang nangiti sa kanyang mukha. Hindi siya umuwi. Sa halip, mabilis siyang naglakad papunta sa parking lot kung saan naroon ang kanyang sasakyan. Nag-file siya ng emergency leave sa trabaho kinabukasan. Sinabing masama ang kanyang pakiramdam. Ang totoo, hindi pa siya kailanman naging mas determinado. Nagmaneho siya papunta sa susunod na bayan, sa isang mas maliit na terminal kung saan tiyak na hindi siya makikilala. Bumili siya ng tiket para sa biyaheng pa Laguna sa bus na kasunod lang ng sinakyan ng kanyang biyenan. Habang umaandar ang bus, nakatingin lang si Amara sa labas ng bintana. Pamilyar sa kanya ang bawat tanawin, ang mga bukirin, ang mga puno, ang mga maliliit na bahay. Ngunit ngayon, ang lahat ng pamilyar na yon ay nababalot ng isang madilim na hiwaga. Tama ba itong ginagawa ko? Tanong niya sa sarili. Paano kung nagkakamali lang ako? Paano kung totoong nadulas lang siya? Ngunit sa tuwing iisipin niya iyon, bumabalik sa kanyang alaala ang takot sa mga mata ni Aling Nerissa. Ang pilit na pagtatakip sa pasa, ang mga hikbi sa dilim. Hindi. Buo na ang desisyon ko. Tama itong ginagawa ko. Upang hindi siya mahalata, bumaba siya sa isang istasyon bago ang mismong bayan nila. Mula doon, naglakad siya. Isinuot niya ang isang malaking scarf at salamin para itago ang kanyang mukha. Bawat hakbang niya ay maingat. Bawat anino ay tila isang banta. Hindi nagtagal, natanaw na niya ang isang pamilyar na figura sa di kalayuan. Si Aling Nerissa, naglalakad mag-isa, bitbit ang isang bayong. Nagtago si Amara sa likod ng isang malaking puno ng mangga. Ang kanyang puso ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Sinundan niya ito mula sa malayo. Naglalakad si Aling Nerissa sa pamilyar na daan pauwi. Saglit na nakaramdam ng ginhawa si Amara. Baka nga paranoid lang ako, naisip niya. Ngunit bago pa man makarating sa kanto ng kanilang bahay, biglang lumiko si Aling Nerissa. Pumasok ito sa isang makipot at madilim na eskinita sa pagitan ng 2 lumang gusali. Isang lugar na bihira daanan ng mga tao. Kumunot ang noo ni Amara. Dahan-dahan siyang sumunod. Ang bawat yabag ay halos walang tunog. Sumilip siya mula sa gilid ng pader. At doon, tumigil ang paghinga niya. Sa dulo ng eskinita, nag-aabang ang bulto ng isang malaking lalaki, si Tomas. Nakatayo si Amara na tila isang estatwa sa likod ng pader na nilulumot. Ang hangin sa eskinita ay mabigat at malagkit. May amoy ng basang lupa at nabubulok na basura. Ngunit hindi iyon ang nagpasikip sa kanyang dibdib. Ito ay ang tanawin sa kanyang harapan, si Tomas, ang kinikilalang siga ng kanilang lugar. Isang tamad na laging nakatambay sa tindahan, mabilis uminit ang ulo, at laging may angas sa bawat salita. Anong kinalaman niya sa kanyang mabait at mahinang biyenan? Nagsimulang magsalita si Tomas, at ang boses niya ay kasing lamig ng anino sa eskinita. Nasaan na? Tanong nito. Hindi man lang bumabati. Akin na. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Nerissa habang kinukuha ang kanyang pitaka mula sa bayong.
Dahan-dahan niyang inilabas ang ilang lukot na pera, ang perang baon niya mula sa Maynila. Ito na lang ang natira, Tomas, sabi ng matanda. Ang boses ay halos pabulong. Kulang pa ito sa... Wala akong pakialam kung kulang, putol ni Tomas. Ang boses ay biglang tumaas. Hinablot niya ang pera mula sa kamay ni Aling Nerissa. Lagi na lang kulang. Saan mo na naman dinala ang pera? Wala na, Tomas. Maniwala ka. Pakiusap ni Aling Nerissa. Nagastos sa Maynila para sa mga apo mo. Isang malutong na tawa ang pinakawalan ni Tomas. Isang tawang walang bakas ng saya. Para sa mga apo ko o para sa pamilya ng manugang mong taga Maynila? Huwag mo akong gawing tanga ni Risa. Manuguang, ako. Naramdaman ni Amara ang paninikip ng kanyang lalamunan. Hindi pa doon natapos si Tomas. May kinuha itong isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. Ito, pirmahan mo na ito para matapos na ang usapan. Umiling si Aling Nerissa. Ang takot ay malinaw na gumuhit sa kanyang mukha. Hindi ko magagawa yan, Tomas. Pag-aari iyan ng mga anak ko. Pamana yan sa kanila. Pamana? Ulit ni Tomas. May panunuya sa bawat pantig. Isang pamana na hindi naman nila kailangan dahil mayayaman na sila sa Maynila. Samantalang ako, dito, nagtitiis. Maawa ka, Tomas. Umiiyak na pakiusap ni Aling Nerissa. Mag-aalala ang mga anak ko kapag nalaman nila ito. At doon, sinabi ni Tomas ang mga salitang parang punyal na sumaksak sa puso ni Amara. Lumapit ito at bumulong sa matanda. Sapat lang ang lakas para marinig ni Amara. Mag-aalala? Nerissa, iyon ang dahilan kung bakit kanila mahal. Dahil hindi ka pabigat. Dahil ang alam nila, maayos ka dito. Gusto mo bang sirain ang lahat ng yon? Gusto mo bang maging pabigat sa kanila? Napayuko si Aling Nerissa. Bawat salita ni Tomas ay isang latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Hindi, mahinang sagot ng matanda. Kung hindi, pirmahan mo na ito, sigaw ni Tomas. Nang muling umiling ang matanda, hinawakan ni Tomas ang braso nito, ang parehong braso, ang eksaktong lugar kung nasaan ang pasa. Aray! Daing ni Aling Nerissa, napapikit sa sakit. Nakita ni Amara ang pagpisil ng mga daliri ni Tomas sa braso ng kanyang ina. Nakita niya ang pagngiwi sa mukha nito at sa sandaling iyon, isang nag-aalab na galit ang pumalit sa takot ni Amara. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang saktan si Tomas gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit napako siya sa kanyang kinatatayuan. Kinagat niya ang sarili niyang kamay para pigilan ang isang sigaw na gustong kumawala. Mainit na luha ang sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa matinding galit at sakit. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat, ang mga pasa, ang mga pilit na ngiti, ang mga hikbi sa gabi. Ang kanyang mabait na ina ay nabubuhay sa isang impyerno at ginagawa niya ang lahat para hindi sila madamay. Binitawan ni Tomas si Aling Nerissa nang may pagkasuklam. Sige, pagbibigyan kita ngayon. Pero sa susunod, hindi lang braso mo ang magkakapasa. Itinago niya ang papel at tumalikod. Asahan mo ako. At tulad ng isang masamang panaginip, naglakad si Tomas paalis. Iniwan si Aling Nerissa na nakasandal sa pader, nanginginig at tahimik na umiiyak. Pinanood siya ni Amara. Pinanood niya ang pag-angat ng kamay nito para punasan ang sariling luha. Pinanood niya ang pagtayo nito ng tuwid. Pilit na ibinabalik ang tapang na ninakaw sa kanya. At habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina na naglalakad palayo, mag-isa at basag, isang bagay ang naging malinaw kay Amara. Tapos na ang pagiging tahimik. Tapos na ang pagiging manonood. Hindi na ako papayag na mangyari pa ito. Hinintay ni Amara na makapasok ng ligtas sa loob ng bahay si Aling Nerissa.
Pinanood niya mula sa malayo ang pagsasara ng pinto. Sa sandaling iyon, ang luha sa kanyang mga mata ay natuyo at napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Mayroon lang siyang isang pupuntahan. Hindi siya nag-atubili. Ang bawat hakbang niya ay mabilis at may bigat. Dumiretso siya sa maliit na karinderya sa kanto kung saan alam ng lahat na laging nakatambay si Tomas kasama ang mga kapwa niya basagulero. Pagpasok pa lang niya, huminto ang malakas na tawanan. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay dumikit agad sa kanyang damit. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Isang babaeng taga Maynila, malinis, at halatang hindi nababagay sa lugar na yon. Hindi niya pinansin ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang mesa sa sulok. Doon, nakaupo si Tomas. Nakataas ang mga paa sa isa pang upuan. May hawak na bote ng beer. Ngumisi ito nang makita siya. "Oh, anong ginagawa ng isang magandang dilag dito?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pamilyar na angas. Nilapitan siya ni Amara. Tumigil sa harap mismo ng kanyang mesa. Ang mga kamay niya sa gilid ay nakakuyom. "Layuan mo ang biyenan ko," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit matigas na parang bakal. Nawala ang nangisi sa mukha ni Tomas. Pinalitan ito ng pagtataka at pagkatapos ay ng inis. "Sinong pinagsasabi mo, miss?" "Huwag ka nang magkunwari," giit ni Amara. Nakita ko ang lahat sa eskinita kanina." Nagkatinginan ang mga kasama ni Tomas. Si Tomas naman ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang mga paa. Tinitigan niya si Amara ng ilang segundo, sinusukat ang tapang nito. Pagkatapos, isang mabagal at mapanlait na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Sumandal siya sa kanyang upuan, tila ba walang anumang sinabi si Amara. "Oo, ako nga." Pag-amin niya ng walang kahihiyan. "Anong gagawin mo?" Natigilan si Amara sa kanyang katapangan, ngunit hindi siya nagpatinag. "Tigilan mo na siya. Kung hindi, tatawag ako ng pulis." Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Tomas. Sumabay sa pagtawa ang kanyang mga kasama. "Pulis? Ano ang isusumbong mo? Nakinausap ko lang ang matanda. Walang maniniwala sa'yo. Walang nakakita." "Nakita ko," mariing sagot ni Amara. Biglang tumayo si Tomas. Ang kanyang malaking anino ay tumabon kay Amara. Lumapit ito at ang amoy ng alak mula sa kanyang hininga ay tumama sa mukha niya. "Makinig ka," bulong nito. Ang boses ay biglang naging seryoso at puno ng pagbabanta. "Baka nakakalimutan mo, matanda na ang biyenan mo. Madaling madulas, madaling maaksidente. Isang maling hakbang lang sa hagdan. Patay." Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Hindi na ito isang simpleng pangingikil. Ito ay isang direktang banta sa buhay ng kanyang ina. "Kaya kung ako sa'yo," dagdag pa ni Tomas, "uuwi ka na lang sa Maynila at magpanggap na walang alam para sa kapakanan ng lahat." Tumalikod si Amara. Nanginginig ang mga binti, ngunit nag-aapoy ang mga mata sa galit. Habang naglalakad siya papalabas, naramdaman niya ang mga mapanuring mata ni Tomas na nakatutok sa kanyang likuran. Sa isang sulok ng karinderya, isang matandang lalaki na kanina pa tahimik na umiinom ng kape ang nag-angat ng tingin. Si Mang Isko. Pinanood niya ang buong pangyayari. Pinanood niya ang pag-alis ni Amara. At pagkatapos ay ibinalik ang kanyang mga mata kay Tomas. Ang kanyang mukha ay seryoso at malalim ang iniisip. Nang makalabas si Amara, muling umugong ang tawanan sa loob. Pero hindi na masaya si Tomas. Inis na kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa at may tinawagan. "May problema tayo," sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Matapang ang manugang ni Nerissa. Kailangan nating unahan siya. Kinabukasan, walang kamalay-malay, si Aling Nerissa sa digmaang sinimulan ng kanyang manugang. Ang alam lang niya ay ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Isang takot
na laging nariyan sa tuwing sisikat ang araw. Nagpasya siyang pumunta sa palengke. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang magpanggap na normal ang lahat, na parang isang panaginip lang ang lahat ng nangyari kahapon. Ngunit paglabas pa lang niya ng bakuran, naramdaman na niya agad. May iba. Ang mga dating bumabati sa kanya ng magandang umaga, Aling Nerissa Ingdomahong ay ngayon, tila iniiwasan ang kanyang mga mata. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga tinging mapanuri. Sa palengke, lalong lumala ang pakiramdam. Naririnig niya ang mga bulungan. Mahihina, ngunit sapat na para marinig niya. Mga salitang parang bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Grabe pala ano. Nakakaawa sa itsura niyang yon. Sugal daw. Kaya pala laging humihingi ng pera. Sugal? Napahinto si Aling Nerissa sa gitna ng daan. Saan nanggaling ang kwentong yon? Kailanman sa buong buhay niya ay hindi siya nagsugal. Nilapitan siya ni Aling Flora, ang isa sa mga matalik niyang kaibigan. Ngunit imbes na ang karaniwang masayang pagbati, ang mukha nito ay puno ng pag-aalala na may halong awa. Mars, totoo ba ang naririnig ko? Tanong nito, halos pabulong. Na nalululong ka raw sa sugal? Kaya ka raw nagkakapasa. Sinasaktan mo raw ang sarili mo para kaawaan at padalhan ng pera ng anak mo? Para siyang binuhusan ng isang baldeng nagyayelong tubig. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi siya makapagsalita. Ang dila niya ay parang nakatali. Flora, hindi totoo yan. Iyon lang ang nagawa niyang sabihin. Ang boses ay nanginginig. Ngunit ang awa sa mga mata ni Aling Flora ay hindi napalitan ng paniniwala. At doon, sa isang grupo ng mga kababaihan na hindi kalayuan, may isang naglabas ng cellphone. Isang boses ang umaling-awngaw mula sa speaker. Boses niya. Kailangan ko ng pera. Iyon ay bahagi ng pag-uusap nila ng kanyang pinsan noong isang linggo. Noong humihiram siya ng pera para pambili ng gamot, nahulog lang ako. Iyon ang palusot niya kay Amara. Pinagtagpi-tagpi, kinuha sa iba't ibang pag-uusap, isang perpektong kasinungalingan. Gawa ito ni Tomas, alam niya. Ito ang ganti nito. Ito ang paraan nito para sirain siya, para itali ang kanyang mga kamay at bibig. Dahil sino ang maniniwala sa isang matandang sogador at sinungaling? Hindi na niya kaya. Binitiwan niya ang kanyang bayong. Ang mga gulay na balak sana niyang bilhin ay gumulong sa maruming sahig ng palengke. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa mga mapanghusgang tingin, palayo sa mga bulungan, palayo sa lason na kumakalat sa buong bayan. Pagdating sa bahay, nanginginig niyang isinara at ikinandado ang pinto. Sumandal siya dito, humahabol sa kanyang hininga. Ang bahay na dati niyang kanlungan ay tila naging isang kulungan. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko lahat. Sana hindi na lang nakialam si Amara. Sana tiniis ko na lang. Napaupo siya sa sahig, niyakap ang sariling mga tuhod. Wala na siyang pag-asa. Paano niya lalabanan ang isang kasinungalingan na pinaniniwalaan na ng lahat? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nanginginig niyang kinuha ito. Sa screen, nakita niya ang pangalan ng tumatawag. Marco anak. Ang kanyang anak na lalaki, ang asawa ni Amara. Tinitigan niya ang screen. Ang tunog ng ringtone ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Paano niya ito sasagutin? Anong sasabihin niya? Anong kasinungalingan pa ang kaya niyang gawin para protektahan ito sa isang katotohanang napakasakit? Nasa bus na si Amara pabalik ng Maynila. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng sasakyan ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Kailangan niyang makausap si Marco. Kailangan niyang sabihin sa asawa niya ang lahat ng harapan. Hindi niya kayang ipaliwanag ang ganito kabigat na bagay sa telepono lang. Kailangan nitong makita ang galit at sakit sa kanyang mga mata para maniwala ito.
Pero naunahan siya. Sa kalagitnaan ng biyahe, tumunog ang kanyang cellphone. Pangalan ni Marco ang lumabas sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Sinusubukang pakalmahin ang kumakabog niyang puso. "Hello, mahal." Bati niya. Pilit na pinapanatili ang normal na tono. "Amara, nasaan ka?" Tanong ni Marco. Ang boses nito sa kabilang linya ay kakaiba. Hindi galit, hindi rin nag-aalala. Ito ay naguguluhan. "Tumawag sa akin si Chamiling. May mga kumakalat na kwento dyan sa probinsya. Tungkol kay nanay." Napapikit si Amara. "Marco, makinig ka. Hindi totoo ang mga yan. Pauwi na ako. Mag-usap tayo sa bahay." May pinaparinig din siyang recording, Amara. Pagpapatuloy ni Marco, tila hindi narinig ang sinabi niya. Boses ni nanay. Sinasabi niyang kailangan niya ng pera, na nahulog lang daw siya. "Amara, anong nangyayari?" Dito na nagsimulang gumuho ang mundo ni Amara. "Patibong lang yan, Mako." Mabilis niyang paliwanag, ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Gawa-gawa lang yan ng isang masamang tao para sirain si nanay, para pagtakpan ang ginagawa niya. Anong ginagawa? Sino? Si Tomas. Siya ang nananakit kay nanay. Siya ang dahilan ng mga pasa. "Marco, kailangan mo akong paniwalaan." Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikan na mas maingay pa sa ugong ng makina ng bus. Para kay Amara, ang bawat segundong lumilipas ay isang paghatol. Pagkatapos, nagsalita si Marco. At ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay ang siyang tuluyang dumurog sa puso ni Amara. "Sigurado ka ba, mahal?" Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Baka naman may tinatago si nanay sa atin. Alam mo naman si nanay, hindi yan magsasalita kung may problema. Baka kailangan lang talaga niya ng tulong. Alam mo na, sa sugal." Napahawak si Amara sa kanyang bibig. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na. Hindi makapaniwala ang asawa niya, ang sarili niyang asawa. "Marco," bulong niya, ang boses ay basag. "Paano mo nagagawang pagdudahan ang sarili mong ina?" "Hindi sa nagdududa ako," depensa ni Marco. Ang boses ay medyo tumaas na. "Naguguluhan lang ako, Amara. Ang hirap paniwalaan na may gagawa ng ganoon kay nanay sa sarili nating bayan. At may recording, Amara. Boses niya iyon." "Pero hindi yun ang buong kwento." Sigaw ni Amara. Hindi na alintana ang ibang pasahero na napapatingin sa kanya. Pinagtagpi-tagpi lang yon. Ngunit alam niyang huli na. Ang laso ng kasinungalingan ay nakarating na sa Maynila. Naitanim na ni Tomas ang binhi ng pagdududa sa puso ng sariling anak ni Aling Nerissa. "Uuwi na ako," sabi na lang ni Amara. Ang boses ay walang laman. "Bahala ka kung anong gusto mong paniwalaan." Ibinaba niya ang tawag. Yumuko siya sa kanyang upuan. Tinakpan ng 2 kamay ang kanyang mukha. Umiyak siya nang walang tunog. Pakiramdam niya, nag-iisa siya sa laban na ito. Kahit ang taong inaasahan niyang magiging kakampi niya ay nagdududa na. Sinubukan niyang tawagan si Aling Nerissa, ngunit hindi ito sumasagot. Malamang ay natatakot na rin itong harapin ang sariling anak. Umupo si Amara ng tuwid. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. "Sige, kung kailangang mag-isa, gagawin kong mag-isa." Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang mga gusali ng Maynila ay nagsisimula ng matanaw. Ngunit sa isip niya, isa lang ang direksyon, pabalik. Babalik ako sa Laguna. Para kay nanay. Kahit wala nang ibang naniniwala, lalaban ako para sa kanya. Hindi nag-aksaya ng panahon si Amara. Pagkababa pa lang ng bus sa Laguna, hindi na siya umuwi sa bahay ng kanyang biyenan. Alam niyang wala siyang mapapala doon kundi ang isang inang takot na takot. Ang kailangan niya ay mga kakampi.
Nilakasan niya ang kanyang loob at sunod-sunod na kinatok ang mga bahay ng mga taong dati niyang itinuturing na kaibigan ng pamilya. Ang una niyang pinuntahan ay si Aling Flora. Pagbukas nito ng pinto at makita siya, ang dating mainit na ngiti ay biglang naglaho. "Amara, anong ginagawa mo rito?" tanong nito. Ang boses ay malamig. "Aling Flora, kailangan ko po ng tulong ninyo." Pakiusap ni Amara. "Hindi po totoo ang mga naririnig ninyo tungkol kay nanay. Biktima po siya." "Tija," putol ni Aling Flora. Umiling-iling ito. "Nakita ko na ang mga pasa. Narinig ko na ang recording. Kung may problema man ang biyenan mo, problema nyo na yan bilang pamilya. Huwag nyo na kaming idamay." At bago pa man makasagot si Amara, isinara na nito ang pinto sa kanyang harapan. Ang tunog ng pag-lock ay parang isang sampal. Sinubukan niya ang sumunod na bahay at ang sumunod pa. Pareho lang ang nangyari. Ang iba ay hindi man lang siya pinagbuksan. Ang iba ay sinasabihan siyang umuwi na lang at ayusin ang gulo ng sarili nilang pamilya. Ang komunidad, na dati puno ng init at pagtutulungan, ay tila nagtayo ng isang matibay na pader sa kanyang paligid. Sa huli, sumuko siya. Naglakad siya papalayo sa hilera ng mga bahay. Ang bawat nakasarang pinto ay isang patunay ng kanyang pagkatalo. Napadpad siya sa isang tahimik at maalikabok na kalsada sa gilid ng isang tubuhan kung saan bihira ang dumaraan. Ang araw ay nagsisimula nang bumaba. Habang naglalakad siyang mag-isam, biglang may humarang sa kanyang dinadaanan. Mula sa likod ng isang malaking puno, lumabas si Tomas. Napaurong si Amara. Ang puso niya ay biglang kumabog ng sobrang bilis. "Anong kailangan mo?" Isang masamang nanggisi ang sumilay sa mga labi ni Tomas. "Mukhang napagod ka sa kakakatok, ah? Sinabi ko na sa'yo, walang maniniwala sa'yo." Hinawakan ni Amara ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag. Itinaas niya ito ng bahagya. Baka sa pulis may maniwala. Ngunit mas mabilis si Tomas. Sa isang iglap, hinablot nito ang cellphone mula sa kanyang kamay. "Huwag!" sigaw ni Amara. Hindi ito pinakinggan ni Tomas. Sa buong lakas, ibinato niya ang cellphone sa sementadong daan. Isang malakas na lagapak ang narinig at ang screen ng cellphone ay naging parang sapot ng gagamba bago tuluyang umitim. "Ayan," sabi ni Tomas, tinitingnan ang basag na telepono na parang isang tropeo. "Wala ka ng ebidensya, wala ka ng matatawagan." Lumapit ito sa nanginginig na si Amara. Yumuko ito para maging magkapantay ang kanilang mga mukha. Ang hininga nito ay amoy pa rin ng alak. "Ulitin ko para maintindihan mo." Bulong nito, ang bawat salita ay puno ng lason. "Umuwi ka na sa Maynila. Kalimutan mo na ang lahat. Dahil sa susunod, hindi lang cellphone mo ang babasagin ko." Tumalikod ito at naglakad paalis na, parang walang nangyari. Naiwan si Amara na nakatayo roon, nanginginig ang buong katawan. Dahan-dahan siyang napaluhod sa lupa. Pinulot niya ang mga piraso ng kanyang basag na cellphone. Basag, tulad ng kanyang pag-asa. Wala na. Talo na ako. Wala nang naniniwala sa kanya. Wala na siyang pruweba. Wala na siyang paraan para humingi ng tulong. Siya ay nag-iisa sa isang lugar na kaaway ang lahat. Doon, sa gitna ng maalikabok na daan, habang papalubog ang araw, napahagulgol si Amara. Isang iyak ng pagod, takot, at matinding kabiguan. Bigla, isang anino ang tumabon sa kanya. Napatingala siya, ang mga mata ay puno ng takot. Iniisip na bumalik si Tomas, ngunit hindi. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan, nakasuot ng lumang sombrero at may hawak na tungkod. Si Mang Isko. Iniabot nito ang isang magaspang at kulubot na kamay. Ang boses nito ay mahinahon, ngunit matatag. "Alam ko ang totoo," sabi nito. "Halika, may ipapakita ako sa'yo."
Nag-aalangan man, ay tinanggap ni Amara ang kamay ni Mang Isko. May kung anong bigat at katiyakan sa hawak ng matanda na nagbigay sa kanya ng kaunting lakas para tumayo. Tahimik niya itong sinundan habang naglalakad sila, palayo sa kalsadang iyon, palayo sa basag niyang cellphone. Dinala siya ni Mang Isko sa maliit nitong bahay kubo sa dulo ng baryo. Isang bahay na napapalibutan ng mga halaman at katahimikan. Sa loob, simple lang ang mga gamit, malinis at maayos. May isang litrato sa ibabaw ng maliit na aparador, isang larawan ng isang matandang babae na may malungkot ngunit mabait na mga mata. "Umupo ka, Hija," sabi ni Mang Isko. Itinuturo ang isang silyang yantok. Umupo si Amara. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa litrato. "Ang nanay ko yan," sabi ni Mang Isko. Tila nabasa ang kanyang iniisip. Kumuha ito ng 2 baso ng tubig. Matagal na siyang wala. Umupo ang matanda sa kaharap na upuan, bumuntong hininga ito ng malalim. "Alam mo, Amara, kapag nakikita ko si Nerissa, ang biyenan mo, nakikita ko ang nanay ko." Kumunot ang noo ni Amara. Noong araw, pagpapatuloy ni Mang Isko, ang boses ay malumamanay. May isang lalaki ring ganyan, mabulaklak magsalita, magaling mangako. Inutangan niya ang nanay ko ng paulit-ulit. Nangako ng malaking tubo. Lahat ng ipon niya ibinigay niya, pati ang titulo ng maliit naming lupa. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Amara habang nakikinig. "Nalaman ko lang ang lahat ng huli na," sabi ng matanda. Ang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa isang masakit na alaala. Isang araw, wala na. Naglaho ang lalaki, kasama ang lahat ng pinaghirapan ni Inay. Hindi niya kinaya. Sa kahihiyan at sama ng loob, nagkasakit siya. At ako, wala akong nagawa. Bata pa ako noon. Duwag. Pinanood ko lang siyang malugmok hanggang sa huli. Iisang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng matanda. Pinunasan niya ito agad. Isinumpa ko sa sarili ko noon, hindi na ako papayag na may mangyaring ganoon ulit sa harapan ko. Hindi na ako magiging duwag. Tumingin si Mang Isko nang diretso sa mga mata ni Amara. Kaya nang makita kong kinakausap mo si Tomas sa karinderya, alam ko na. Nang marinig ko ang mga chismis, alam ko kung sino ang may gawa. Mula sa kanyang bulsa, dahan-dahang kinuha ni Mang Isko ang isang luma at medyo gasgas ng cellphone. Hindi ito smartphone, isa itong simpleng di-keypad na telepono. "Hindi ako marunong sa mga touchscreen na yan," sabi niya. "Pero ang telepono kong ito, malinaw ang video." May pinindot siya sa keypad. At pagkatapos, itinaas niya ang cellphone para ipakita kay Amara ang screen. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Nasa screen si Aling Nerissa at si Tomas sa loob ng eskinita. Malinaw na malinaw. Nanginginig ang boses ni Aling Nerissa. Nanlilisik ang mga mata ni Tomas. Bawat salita ng pagbabanta, bawat pilit na pagpirma sa papel, bawat marahas na pagpisil sa braso, lahat nandoon, nakarecord. Napatakip si Amara sa kanyang bibig. Ang mga luha ay muling bumuhos, ngunit ngayon, hindi na ito luha ng kabiguan. Ito ay luha ng pasasalamat, luha ng pag-asa. "Paano po?" bulong niya. "Alam kong doon sila laging nagkikita," paliwanag ni Mang Isko. "Itinago ko ang cellphone ko sa isang butas sa pader, sa likod ng mga gumagapang na halaman, at hinintay ko lang." Tumingin si Amara mula sa video papunta sa mukha ni Mang Isko. Ang matandang lalaking ito, na tahimik lang sa isang sulok, ay ang kanyang anghel, ang kanyang himala. "Salamat po," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Maraming salamat po, Mang Isko." "Huwag kang magpasalamat sa akin," sagot ng matanda. Ibinibigay sa kanya ang cellphone. "Gawin mo ang dapat gawin. Ipakita mo yan sa anak ni Nerissa, sa asawa mo." Kinuha ni Amara ang cellphone na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Agad niyang hinanap ang paraan
para maipadala ang video. Sa pamamagitan ng Bluetooth, inilipat niya ang file sa isang lumang tablet na nakita niya sa gamit ni Mang Isko. Mula doon, nag-connect siya sa mahinang wifi ng kapitbahay. Nagbukas siya ng messenger. Pinindot niya ang pangalan ni Marco. Inattach niya ang video file. Walang anumang paliwanag. Walang mahabang mensahe. Isang simpleng pangungusap lang ang kanyang itinipa bago pinindot ang send. Umuwi ka. Kailangan ka ni nanay. Hindi pa lumilipas ang 3 oras. Isang van ang huminto nang mabilis sa harap ng bahay ni Mang Isko. Mula dito, bumaba si Marco. Ang kanyang muka ay hindi maipinta. Isang halo ng galit, pagsisisi, at determinasyon. Sa likod niya, sumunod ang 2 pa niyang kapatid na nagtatrabaho rin sa Maynila. Pagkakita pa lang ni Marco kay Amara, walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Patawarin mo ako, mahal," bulong nito. "Patawarin mo ako sa pagdududa ko sa'yo." Hinigpitan ni Amara ang yakap. Sa sandaling iyon, lahat ng sakit ng loob ay naghihilom. Bumaling si Marco kay Mang Isko at inabot ang kamay nito. "Maraming salamat po sa ginawa ninyo. Utang namin sa inyo ang buhay ng nanay." "Walang anuman yon, iho," sagot ng matanda. "Ang mahalaga ngayon ay itama ninyo ang lahat." Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras, mayroon lang silang isang layunin. "Saan natin siya mahahanap?" tanong ng kapatid ni Marco. "Sa lugar kung saan malakas ang loob niya," sagot ni Amara. "Sa barangay hall." Taman nga siya. Naabutan nila si Tomas sa labas ng opisina ng barangay, nagyayabang at nagpaparinig sa mga taong naroon. "Kaya sabi ko sa inyo, ang mga matatandang yan, gagawin ang lahat para lang sa pera." "Tomas!" Isang malakas na sigaw mula kay Marco ang nagpatigil sa lahat. Lumingon si Tomas. Ang yabang sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat. At pagkatapos ay ng kaba, nang makita niya hindi lang si Amara, kundi ang 3 magkakapatid na matitikas na papalapit sa kanya. "O Marco, mga kapatid," bati nito, pilit nang ngumingiti. "Napauwi kayo. Kamusta na ang nanay ninyo? Narinig ko ang balita." "Huwag mo nang banggitin ang pangalan ng nanay namin," sigaw ni Marco at akmang susuntukin na ito. Ngunit pinigilan siya ni Amara. "Huwag, mahal," sabi ni Amara. Ang boses ay kalmado. Hindi sa ganitong paraan. Huminga ng malalim si Marco at hinarap ang mga opisyal ng barangay at ang mga usiserong nagkumpulan na. "Alam kong marami kayong narinig tungkol sa nanay namin." Panimula niya, ang boses ay malakas at malinaw. "Narinig ninyo na sugador siya, na sinungaling, na sinasaktan niya ang sarili niya para sa pera. Ngayon, gusto naming marinig ninyo ang katotohanan." Mula sa kanyang cellphone, pinindot ni Marco ang play. Itinaas niya ang telepono at ang tunog mula sa video ni Mang Isko ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang boses ni Tomas, puno ng pagbabanta. Ang hikbi ni Aling Nerissa, puno ng takot. Ang lahat ng tao ay napako sa kanilang kinatatayuan. Ang mga dating naniniwala sa tsismis ay ngayon, nanlalaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa kanilang naririnig at nakikita sa screen. Ang mukha ni Tomas ay biglang namutla na parang papel. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hinarangan na siya ng mga kapatid ni Marco. "Hindi iyan totoo. Gawa-gawa lang nila yan." Desperadong sigaw ni Tomas. Ngunit huli na ang lahat. Ang video ay malinaw. Ang katotohanan ay hindi maitatanggi. Ang mga tingin ng awa at pagkamuhi ng mga tao ay hindi na para kay Aling Nerissa, kundi para sa kanya. Sakto namang dumating ang sasakyan ng pulis na tinawagan na pala ng isa sa mga kapatid ni Marco habang papunta sila. 2 pulis ang bumaba at agad na nilapitan ang nagwawalang si Tomas. "May reklamo ng pangingikil at pananakit laban sa'yo," sabi ng isang pulis habang pinoposasan siya. Habang isinasakay si Tomas sa police car, nagpupumiglas pa rin ito at sumisigaw ng mga kasinungalingan. Ngunit wala nang nakikinig.
Ang paghuhukom ay tapos na. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang dahan-dahang lumabas mula sa karamihan. Si Aling Nerissa. Narinig niya ang ingay at lumabas para tingnan. Nakita niya ang lahat. Nakatayo lang siya roon, tulala, habang papalapit sa kanya ang kanyang mga anak at si Amara. Walang nagsalita. Ang apat na magkakapatid, kasama si Amara, ay sabay-sabay na yumakap sa kanilang ina. Isang mahigpit na yakap, isang pader ng pagmamahal at proteksyon na matagal na niyang hindi naramdaman. At doon, sa gitna ng yakap ng kanyang pamilya, bumigay na si Aling Nerissa. Tumingin siya kay Amara. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng 1,000 salita ng pasasalamat, paghingi ng tawad at pagmamahal. At pagkatapos, nagsimula siyang umiyak. Hindi isang tahimik na hikbi, kundi isang malakas na hagulgol. Ang iyak ng isang taong sa wakas ay malaya na. Ang iyak ng isang taong sa wakas ay hindi na nag-iisa. Ang hangin sa loob ng bahay ng mga Rosales ay napuno ng katahimikan, ngunit hindi ito ang katahimikan ng takot. Ito ay ang katahimikan ng paghilom. Nasa sala silang lahat. Si Aling Nerissa ay nakaupo sa kanyang paboritong silya, may hawak na isang tasang mainit na tsaa na tinimpla ni Amara. Sa tabi niya, nakaupo si Marco, hawak ang kamay ng ina na parang ayaw ng bitawan. Nay, patawarin niyo po ako. Basag ni Marco sa katahimikan. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawad po kung pinagdudahan ko kayo, kung naniwala ako sa iba. Hinaplos ni Aling Nerissa ang pisngi ng anak. Umiling ito ng marahan. Wala kang kasalanan, anak. Ako ang dapat humingi ng tawad. Patawarin niyo ako dahil sinubukan kong sarilinin ang lahat. Ayoko lang kayong mag-alala. Ayoko maging pabigat. Hindi ka pabigat, ma. Sabat ni Amara, lumuhod ito sa harapan ng biyenan. Kailanman, hindi ka magiging pabigat, pamilya tayo. Sa unang pagkakataon, nagawang ikwento ni Aling Nerissa ang lahat ng walang takot. Mula sa pinakaunang araw na nilapitan siya ni Tomas, ang maliliit na pangingikil na nauwi sa pananakit, hanggang sa pagmamanipula nito sa buong bayan. Habang nagsasalita siya, ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay unti-unting nawawala. Kinabukasan, sinamahan nila si Aling Nerissa sa istasyon ng pulis para kunin ang lahat ng mga dokumento at titulo ng lupa na nakuha mula sa bahay ni Tomas. Hawak-hawak ang mga papel na yon, para na ring hawak ni Aling Nerissa ang kanyang dignidad na naibalik. Bago sila bumalik sa Maynila, pinuntahan muna nila ang bahay ni Mang Isko. Dala-dala nila ang isang basket ng mga prutas at pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng anumang halaga. Salamat sa pagiging matapang para sa aming lahat, sabi ni Aling Nerissa sa matanda. Ngumiti lang si Mang Isko. Ginawa ko lang ang tama. At natutuwa akong makita kang muling nakangiti, Nerissa. Isang bagong pagkakaibigan ang nabuo sa pagitan ng 2 taong pinag-isa ng isang masakit na karanasan. Hapon na, papalubog na ang araw, at ang langit ay may kulay kahel at rosas. Nasa hardin si Aling Nerissa, dinidiligan ang kanyang mga halaman. Lumabas si Amara at tumabi sa kanya. Pinanood nila ang paglubog ng araw ng tahimik. Salamat, Amara. Basag ni Aling Nerissa sa katahimikan. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Ngumiti si Amara at hinawakan ang kamay ng kanyang biyenan. Ang balat nito ay kulubot na, ngunit ang hawak ay mainit at puno ng buhay. Noong una, akala ko po ang pagmamahal ay ang pagprotekta sa inyo mula sa sakit, kaya gusto kong manahimik na lang kayo. Pag-amin ni Amara. Pero natutunan ko po na ang tunay na pagmamahal pala ay ang pagbibigay ng lakas ng loob para harapin ang sakit ng magkasama. Tumingin si Aling Nerissa sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning dahil sa mga luhang hindi na kailanman maitatago. Hinawakan ni Amara ang kamay nito ng mas mahigpit. Tumingin siya sa mga mata nito at sinabi ang mga salitang
magiging pundasyon ng kanilang bagong simula. Family tayo, Ma. Hindi ka na mag-isa. Mananatili ang mga peklat. Mananatili ang alaala ng sakit. Ngunit habang magkahawak kamay nilang pinagmamasdan ang papalubog na araw, alam nilang pareho na ang pinakamadilim na gabi ay natapos na. At bukas, isang bagong umaga ang darating. Isang umagang haharapin nila. Hindi na nang mag-isa, kundi bilang isang pamilya.